Okay, so katatapos lang ng bagyo mga ate at kuya. At nabuking ng bungga-bungga ang kainutilan ng inanitan at kasinungalingan. Nakakita ng presidente na ang kanyang SONA ay kasunungalingan? Tama si Miss Maharlika sa mga nakaraang SONA pa, di ba? Lalo yung pangalawang SONA, puro pagsisinungaling ang ginagawa ni Kuting. At nabuking, kinarma agad. Oh, humagupit ang nature, humagupit ang kalikasan, binuking, nasaan ang 5,500 flood control projects mo? At meron kang balak pa na flood control projects sa 10 na 500 billion ang gagastusin mo? Sa 10, 500 billion. So sa 20, mag-compute tayo ng mabilisan. So 10 flood control projects, let's say may mga gagawin siyang mga siphoning kinemilatik, pang sip-sip sa mga baha, and then siguro malakihang yung breakwater or punong-punong ang tawag diyan, harang sa 'di ba? Tapos ganon, sip-sip tubig, whatever. O kaya malakihang dam or kung ano man ang kanyang flood control project na 'yan, bukod sa mga dredging, no? Simpleng proyekto 'yan, mga paghuhukay na 'yan para lumalim ang dadaanan ng tubig. O yung bidabidang butod na 'yan na pagagandahin daw yung Marikina River, ano itsura ng Marikina ngayon? Sige. Lampas tao, takot na takot ang mga tao, lalo na dyan sa Kamaynilaan. Hindi nila akalain ganito ang baha, hindi naman malakas ang hangin, grabe ang buhos ng ulan. Actually, noong bata-bata pa ako, nababanggit ko, nararanasan naman namin yung ganyan kalala ng buhos ng ulan, pero hindi bumabaha ng biglaan ng ganyan na ang laki-laki. Anong kainutilan to, Kuting? 'Di ba? So, again, sa computation, sa 10 niyang matatapos daw ng 2035, so may 10 daw siyang flood control projects na babudgetan ng 500 billion. So sa 20, 1 trillion. Tama ba? Kung 10, kalahating trillion na yun, 500 billion. So kung magkakaroon ka ng 20 na dredging projects, 1 trillion. Sa 100 dredging projects, 5 trillion. Lintik, ang laking pera. Sa 100 ha, right? Bigla ang compute tayo eh. Sa 100 na dredging projects, 1 trillion pa sabi ko? Nalito na, Kems. Again. 5 trillion, 5 trillion. So, sa 100, 50 trillion. And then, ano yon? Ano yung susunod na tawag sa amount na mas malaki sa trillion? Multiply mo pa sa 5, pagpalagay mo 250 trillion? Ikaw, Kuting, sinungaling ka. Booking ka agad sa computation pa lang at ngayon binuking ka ng nature dahil ng kalikasan mismo. Dahil nasaan yung 5,500 projects mo, ganto kalala ang baha, hindi pa tumama ang bagyo, dumaan lang. Hindi naglandfall. Dire-diretso pupuntang Taiwan. Mabuti nga, medyo umokay na panong kanina. Kaya tayo nakapag-live. Nagpaulan lang, hindi naglandfall. Sipin nyo, laki ng bagyong cyclone. May paparating pang isa, mga kuya. So bakit daw bumaha despite na meron siyang 5,500 flood control projects? Ano ang palusot ng Kuting? Marami ng flood control projects pero nasapawan pa rin sa dami ng tubig. Galing sa bibig mo to, Kuting? Marami ka ng flood control projects. Saan ba inugot yung budget? Estimation ko, 250 trillion. Ang budget natin taon-taon. Right? Ang budget natin taon-taon, 5 trillion lang. Nakailang taon ka na ba nakaupo? Pinagluloko mo kami. Ginagawa mong tanga ang taong bayan. Tapos yung mga Pinklawan, even yung mga Talyanista, kasi yung mga Talyanista, itong mga loyalista, mga Marcos supporters, galit na galit sa China. Nung binaang China, nung nandun ako sa Hong Kong, tuwan-tuwa sila. Right? Gaba, Mirese, buti nga sa China na iyan, na gustong gawin tayong probinsya, gusto tayong sakupin, deserve nyo. Alam nyo ba ang lala nang nangyari sa China? Yung baha doon, marami ring namatay. Pero binabalita, dito sa ulan ng Karina na sa pagbaha ng malala, ang dairing namatay, walang masyadong binabalita. Tahimik ang media. Kay Pebbles na nga lang, nakita nyo, may nakunan siya ng video, nakatihaya doon, nakuryente sa baha ng tubig. Diyos ko po, ginoo ko. Gusto ko i-share sa inyo yung sa Japan, yung parang, I don't know if it's, parang underground thingy-thingy sa Japan. May nakita kong post na ganyan na
Parang, para siyang ano, parang, ang hirap ipaliwanag. Maybe kunin ko yung picture para mapakita ko sa inyo. Na parang ano, yung kanilang baha talaga mama-manage nila kasi under the city may pagkalalim-lalim doon na parang syudad rin na kayang, 'di ba, kayang i-manage ang baha. Ay ang Japan naman ay maliit lang din na bansa. Wala tayong magagawa, no? So, maraming kurakot sa Pilipinas. I'm gonna show you this, mga ate at kuya. Kung anong itsura nito, tingnan nyo. Tingnan nyo ang itsura sa Japan. Kasi siguro pinuposto ng mga netizens kasi nga iba raw mag-manage ng baha ang Japan. Ay, Diyos ko po, hello po sa mga nasa Japan dyan. Good morning. So, ayan oh. Yan. Underground, may parang ang luwag-luwag sa ilalim. I don't know, tabing ilog ba to or what? Nadadaanan pa nga ng tao kasi hindi naman binabaha. Pero makikita nyo sa marks ng mga ano, ng mga halige sa ilalim ng syudad ng kung saan man to sa Japan. Makikita nyo sa mga poste yung marks ng tubig na dumadaan, no? Namansyahan na yung mga pillars dyan. Underground. So, ang sabi dito, did you know why Tokyo? Did you know why Tokyo doesn't flood as much as Manila? Japan has built the world's largest underground flood water diversion facility in Tokyo. Syempre, no? Ano yan eh, capital ng Japan. Manila, capital, nakakahiya. Lintik, sino magtatsagang turista sa Pilipinas kung mismong capital city natin, hindi natin My God, kuting. 2 taon ka na. The metropolitan area outer underground discharge channel mitigating the overflow of the city's major waterways and rivers during rain and typhoon seasons. Diyos ko po, pagkalalim-lalim. Diyos ko, nagagalaan pa ng tao parang pagkataas-taas na katedral. At ang lawak. Hello po sa nasa Japan. Very clear ang baha sa Tokyo unlike sa Pilipinas. Malinaw pa ang tubig. Diba? Ganyan, sa Japan may reservoir sa ilalim ng lupa. Correct. Sa Manila, ano ang reservoir? Malamang mga imbor na laang na may mga daga at ipis. At ang palusot ni Kuting, ano sabi? Nasapawan ng tubig yung kanyang lintik. So kung gumawa ka ng mga kanal-kanal at ng mga pilapil, Kuting, nasapawan ng tubig. Hindi mo na-anticipate, taon-taon binabanggit tayo, inuuna nyo daw kasing i-mitigate, iuna nyo kasing i-control yung polvoron video, hindi ang paparating na bagyo. At ang sabi nga mga ate at kuya, wala pa ring budget ang gobyerno, ang inuutil, wala pa ring budget. Tsaka ano sabi ni PRRD, hindi ka pwedeng kailan niya sinabi, diba? Hindi ka pwedeng maging presidente kung kaurasan ng kalamidad saka ka magpapatawag ng meeting. Si Kuting, ngayon pala nagpapatawag ng meeting a day after ng bagyo. Si Kuting, naalala niyo yung huling live natin, naggagala pa mga ate at kuya, may inatinan pa na na anniversary somewhere in, Batangas. After ng SONA niya, ano ba SONA niya? 20 or 22? 22. Okay, 22, Lunes. Lunes, nagsona ang inanitan. Martes, umaten. Pumunta ng Batangas, sakay ng 3 helicopter. Miyerkules, bumagsak ang malalang ulan ng Inamuka, Bernakes. Nakamantamawi. Martes, naggala si Kuting, nag-live tayo. Miyerkules, buhos na ng ulan na ang bongga-bongga. Huwebes, ay nalunod na rin. Sana nalunod yung palaka, buisit. Friday lang ngayon, di ba? Friday ngayon. Pianis. Huwag na ko matamawi, walang pakulay. So ano yan, nasapawan daw yung, Diyos ko po, nakakahiya. And nagkakanda utal-utal na naman si Kuting, makinig kayo.
Meron siyang mga words na, alam mo, kuting, gusto na tabingin-tabingin ang mukha mo. Di ba in-announce niya under state of calamity ang Pilipinas, ang Manila, lalo na. Diyos ko po, capital city of the Philippines, ganyan. Di ba? Diyan nakabuhos ang lahat ng pera ng gobyerno, yung mga liblib na probinsya, hindi maayudahan, hindi mabigyan ng tamang proyekto, puro Manila, Manila, Manila. Napapabayaan. Tapos ganyan, kaya nagsusumiksik ang mga Pilipino sa Maynila kasi nandiyan ang Manila rate, nandiyan ang mataas ang sweldo, kahit ang hirap-hirap buhay, ang init, polluted. Ay dati dream na dream ko yan, nung ako'y bata-bata tumira ng Maynila. Diyos ko po, sa tama si Tekla, impyerno ang Maynila, pasintabi sa mga taga Manila. Kasi po, ang mga laking probinsya, nalaki ka sa sariwang hangin, simpleng buhay, nakakaraos ng hindi gumastos isang araw, nakakakain ka. Pagdating na Maynila, lahat bili. Ang mahal ng tirahan, ang dumi-dumi, ang init ng likod ng aircon. Katulad kong may hika, hindi ako tumagal. Balik ako ng probinsya. O ano sabi ni Kuting? Sige nga, Kuting, ha? Kasi tinamaan daw nasira daw yung kanilang flood control kasi binangga ng barko. Ano yun? Punyeta, President Daig pa singoy-ngoy. Tapos may picture to na kumakaway si Kuting, mga kuya, na parang celebrity kumakaway sa mga binaha, na binibisita niya sa mga binaha. Kanina. Kasi ngoy-ngoy nung bagyong Yolanda, kaway-kaway, sakay ng isang parang ano ba yun, yung sasakyan ng mga sundalo. Si Kuting, ganun din ang ganap. Thank you po, Jenny Matthew B. Let's listen to Inanitan sa kanyang pag-utal-utal. Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, these are all these places that like Navotas, like in Malabon, these are all these places that traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, these are all these places that mababa talaga sa dagat. These are all these places that mababa talaga sa dagat yan, kahit lagi nababaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. So Tama na. Ako na makinig. Mga low-lying areas like Caloocan, Malabon, ano yun? Pakinggan ko nga ulit yun lang part na yun. Mababa talaga sa dagat yan, kahit lagi nababaha. Nasira pa yung flood areas like Navotas, like in Malabon, these ulit. Navotas, like in Malabon, these Navotas, naging Malabon, Nagets nyo? Navotas, Malabon, What? Utal-utal ka na naman. Buisit. Second year college nga lang kasi ang inabot. Huwag na tayo mag-expert. Nabangga pa ng barko. Wala akong nabalitaan. May nabalitaan kayo nabangga na barko na flood control projects. Ngayon ilan sa 5,500 na flood control projects ang nabangga ng barko na iyan? Ilan? Like 5,000? Ay kung may natitirang 500, edi sana okay pa yun. Diba? And mga ate at kuya, wala pa silang budget. Sabi ko sa inyo, 89% na ng budget natin, ubus na. Nangangalahati pa lang ng taon, mga June pa lang, binabanggit ko yan. Ubus na ang budget natin, yung 5 trillion. May get? Ubus na, wala naman silang proyekto. Pero kung iyabang niya, 5,500 na daw ang flood control. Baka nga yung ating contingency funds sa 5.7 trillion na yan. Or halos 6 trillion yung budget ngayong taon eh. Baka pati yung contingency funds or emergency funds na dapat ilaan ng gobyerno sa mga ganyan, kalamidad, sakuna, bagyo, lindol, sabog, bulkan, baka nagalaw na rin. Kasi ngayon pa lang sila magpo-produce ng budget. Ngayon pa lang sila nagpe-prepare ng relief packages. Samantalang yung hinahanap nila si VP Sara nakapamigay na kahit bumiyahe pa papuntang Germany. Hinahanap ng mga Pinklawan, hinahanap ng mga Marcos supporters, pinupulaan si VP Sara, attend lang daw ng concert ni Taylor Swift. Bagyong-bagyo, inuulan tayo, hinahanap si VP Sara, nasaan ang pangalawang pangulo? Ang dapat yung hanapin, nasaan ang pangulo?
Trabaho ni VP Sara maging spare tire lang. Reserba lang siya. Yun lang ang mandate niya. Ang mandate niya actually, umattend lang ng mga graduation ng mga PMA at kung ano-ano mga eskwelahan na yan eh. A-attend lang, yun lang yung mandate niya. And mag-abang, sakaling hindi kayang gawin ng presidente ang trabaho, mamatay, madisgrasya, mabarog ang ulo. Sana mangisay-ngisay lalo ang panga, malaglag na ang panga, whatnot. No? Saka siya hahalili. Yun lang yun. Huwag niyong obligahin ang Vice President na siya ang magtatrabaho para mamudmod ng relief goods or mag-rescue sa binabaha. Hindi niya trabaho yun, pero gagawin pa rin yun at ginagawa naman ng OVP kahit inalisan yun ng budget. Ngayon, ang presidente natin, ngayon palang mangangalap ng pondo na pang-ayuda. Ayan na naman tayo. Government readies disaster relief packages for Karina. Ngayon pa lang sila magre-ready ng budget. Ang galing, right? Ang husay. Alam naman ng lahat na pag rainy season, lalo na October, November, simula na yan. Hanggang October, November yan. Minsan December, bumabagyo pa rin. Ay, paubos na ang pondo. Wala, kamkaman blues, nakawan, di ba? Kanya-kanyang kurakutan. Kung kurakot sa taas, pati barangay kurakot. Pati bayan-bayan kurakot. Kaya walang nag-ready at nataranta sila, nakafocus sila sa pagpigil sa pagkalat ng Polvoron video. Dined, bagyo, may paparating pakuting na isang bagyo ha. Letter C pa lang, Karina. Letter D yung parating na bagyo. Usually, nakukumpleto natin ng alphabet, umuulit pa nga. Minsan 30 ang bagyo natin, ilan lang naman ang alphabet, 26, 28. Letter T. T. 20, T. T. U, V, W, X, Y, Z. 26. 26 na letra. Ang bagyo sa Pilipinas, 30. So pagkatapos ng Z, nagiging letter A ulit, bagyong Ana ulit. Bagyong Bea. Letter B, letter C, ulit na naman. Tapos, letter C pa lang tayo, pangatlong bagyo pa lang to ng Pilipinas. Wala na kayong mahagilat na pondo. Kumanda ka sa pag-uwi ni VP Sara. Ano ito pinagagawa? Tapos palusot ka ng palusot. Nasapawan yung flood control projects dahil lakas ng tubig ulan. Anong klaseng flood control nyo kung nagsasayang kayo ng pera? Magtatayo ka pa ng 500 billion tapos hindi naman pala kayang pigilan yung bagyo, pigilin. Tapos sasabihin nyo pa, basura. Sabi nila may basura daw kasi. Napakita ko ba? Ayan no. Flood control did not work properly due to trash. So, ibig sabihin, sinisisi to ka sa mga Duterte. Ang baha daw ay hindi gumana dahil sa basura. Ay, lintik. So, bakit sa lahula ang bawat barangay? Di ba trabaho ng barangay ang linisin ang bawat barangay para malinis ang buong bayan at syudad, para malinis ang buong probinsya, para maging malinis ang buong rehiyon at buong Pilipinas? Anong ginagawa ng mga barangay? Hindi sila naglilinis? Lalo na sa Kamaynilaan? Ang dugyot nga ng Maynila ngayon, mga kuya. Kahit lugar namin, kahit probinsya namin, dugyot. Kasi kanya-kanyang kamkaman. Hindi takot sa nasa itaas ang mga nasa ibabang politiko. Kaya kanya-kanyang kamkaman, wala nang pag-iintindi, hindi na maayos ang waste management. Ayan ang nangyayari sa Pilipinas. Mabubuking at mabubuking ang kainutilan mo. Ayun, yung picture nga na yan yata yung yung kumakaway-kaway si Kuting sa kumakaway-kaway, yun yata yung tracking, yun yung sasakyan ng army sa likod. Feeling celebrity ang inalita, parang si Ngoy-Ngoy noon, kumakaway-kaway. Diyos ko, Ngoy-Ngoy the second. At ano sabi ni PRRD, kung ngayon ka pala magpapatawag ng meeting, kung ngayon ka pala magpuproduce ng budget para sa relief operations ng mga nasalanta ng bagyo, ay hindi ka dapat presidente. Sinabi niya kay Lenlen at nag-a-apply ngayon kay Kuting. Tama ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.